Hello, Hungry Minds, Religion and Politics. Kalat kasi ngayon sa social media, yung mga post ng mga obispo na you cannot stop the church from speaking. Tapos meron din na mga kritisismo. Hindi naman kayo pinipigilan eh. Ang tanong lang, why are you very selective? Bakit si Sara lang ang tinitira niyo? Bakit si BBM at saka si Martin Romualdez na ano daw na masterminds ng corruption, tahimik kayo, no? Kaya medyo tricky itong topic na to, religion and politics, because ever since, no, the dawn of humanity, no, actually politics came later eh, no, galing sa salitang Grego, polis, tekne galing skill, polis, city-state, no, galing ng pamamalakad, pamamahala ng lipunan ng city-state. Religion naman, religare, man's binding the one person to his or her God, no? Or to his or her absolute, whatever is that. Okay. From the time of the Sumerian, Babylonian, Egypt, Hebrew, no, the Pharaoh, the kings, no, always were believed to be anointed by God or chosen by God or God themselves, no, like the Pharaoh. They are divine, or they are God themselves. Um, Kahit later on sa Middle Ages, sa Renaissance, no, sa mga writings ni Saint Paul, sa Romans, no, they have to submit to authority because authority were chosen by God, no? Si Thomas Hobbes, may sinulat din siya noon, The Divine Rights of King, meaning the rights of king to rule is divine, came from God. Pero later on, hindi na siya pinapansin ng hari, binago rin ni Thomas Hobbes yung statement niya that the power of the king comes from the people, and the people can remove them anytime. Wala nang divine rights, no? Kahit si Constantine, kasi first of all, Jesus of Nazareth never intended to put up a church. Eh. His message was that of liberation, of fighting injustice. Kaya lang, sinalo ni Saint Paul na hindi nga na-meet si Jesus, then uh, nirepackage siya to fit the Greco-Roman paradigm of the divine, no? Born of a virgin, died, rose up again, like the Greek, sa Greece, sino ba yun? Si, anyway, yung Greek god na namatay, nabuhay, sa Hindu, si Krishna. Nakalimutan ko yung Grego na Diyos na namatay tapos na buhay. It's in the tip of my tongue. Anyway, no, marami. Yun na yung paniniwala nila. And there's a Catholic Church today because really of Saint Paul. No? Kinalaban niya pa si James na talagang nakasama si Jesus kasi gusto ni Saint Paul, talagang cosmic Christ, no? Na talagang Redeemer, talagang Savior. Yung unang may title niyan was Augustus Caesar, no? Son of God, sent to redeem us from our sin. No? That was Augustus Caesar. Huli na yan si Jesus. So, Augustus Caesar was 300 years behind Jesus of Nazareth. So, repackaging. That's why if ever there's a Catholic Church today, it's really because of Saint Paul. At nakita to ni Constantine. Okay tong reliyon na to. They teach submission to authority kasi magulo noon eh. So Constantine was looking for a religion that is demurred, that will subdue people to obedience, and perfect yung church ni Saint Paul, no? Kaya ginawang official state religion noon pa man. Kahit si Constantine, kita na niya yan, paano i-weaponize ang religion, paano i-weaponize ang state, no? And indeed, no, tapos nakita niya pa na hala, this religion is banking on guilt, shame, no, ginagawang weapon. Hindi ka pa pinanganak, may kasalanan ka na. Original, one of the most stupid doctrine I've ever known, yung concept of original sin. Si Saint Paul yan eh, tapos dinevelop ni Saint Augustine yung konsepto na yan ng original sin. Ay nako, kung alam nyo, no, kung ano talaga nangyari, no? Wala namang Adam and Eve. Iba yung sinasabi ng Enuma Elish kung sino yung serpent. Tsaka kahit sa Bible, wala namang sinasabing evil yung serpent na yan eh. In fact, yung sinasabi lang doon na
the wisest of all creature. No? He was just giving an upgrade. Anyway, so kita nyo na, hindi lang si Constantine, later emperors, kings, monarchs, uh, politicians, uh, are weaponizing religion, no? Threatening people, no? Na halaka, if you don't convert, if you don't listen to us, you will go to hell. And how hell is terrible and great. Personally, I don't believe in heaven and hell. Those are products of cultural imagination and just a weapon, no? I believe when we die, something continues, but we will be recycled. We will be reincarnated again, whether here on earth or other dimension, whatever, no? So, pero yung heaven and hell, matagal na yung ginagamit eh. No? Kahit si Sok Villegas, no? May post siya noon na sa mga nangungutya daw sa akin, sa kanya, magkita-kita na lang tayo sa last judgment. Diyos ko, how infantile, no? Again, threatening people with that last judgment. As if he has the key to heaven and hell. He has the key. He can send people to heaven, he can send people to hell. Ganon ka disillusionado at saka ka arrogante itong mga obispong ito. Sa seminaryo noon, laging pinagpa-discern, bakit gusto mo pare? Well, of course, the usual bullshit answer is to serve God and His people. Pero sa bagay ng discernment, baka naman talaga hindi para sa tao, kundi ego mo lang, ego, no? Na pare ako, seminarista ako, banal ako, tingnan niyo ako, nakaputi ako, para maiangat ang status, no? Eh marami nakakalusot eh kasi matagal akong nagturo sa seminaryo, may mga seminarista no na whom I think will not become a good priest, no? May puso para sa tao, tsaka matalino. No, kaya lang they're not the yes father type eh, kaya pinalabas ng seminaryo. Yung mga yes father type, yun ang ginagawang pare, no? And they perpetuate the weaponizing of the faith, they perpetuate the lie, no? So, kung mga pare bloated ng ego, times 10 tong mga obispo, no? Talagang kala nila Diyos sila, no? So, hindi naman sinasabi you cannot speak. Tapos may ibang kritisismo, dapat tahimik kayo kasi there is a separation of church and state. Hindi naman ganyan ang ibig sabihin ng separation of church and state. Ang church and state sa walang separation of church and state kasi tulad ng mga theocratic society, the religious laws are also the civil laws, no? Pero in a democracy where there's separation of church and state, iba yung religious laws, iba yung civil laws. Kaya lang, syempre nakita rin natin yan sa kasaysayan paano hubugin ang mga civil laws ng mga religious laws, no? Tulad sa Amerika halimbawa, no? Sa pera nila, in God we trust. Kasi ang mga pumunta nun sa Amerika, mga Baptist, mga evangelicals who want to escape religious persecution, who want to have religious freedom in the New Jerusalem or uh, the new found land, ano? Uh, Ganun yun. Um, uh, Eventually, the founding fathers of the United States, Thomas Jefferson, yung nag-conceptualize ng ng separation of church and state. Pero actually, bago kay Thomas Jefferson, yung una talaga na nag-conceive yan na dapat iba yung religious presence sa civil presence was Niccolo Machiavelli. Si Machiavelli talaga in his treatise on divide. Tapos si John Locke, British utilitarian philosopher, no? Yan din ang nagkonsepto niyan, no? And later on was adopted by the founding father because Thomas Jefferson read Machiavelli. No? And many of them read philosophy, like the British philosopher John Locke, no? Kaya ganon. So as church people, may karapatan ba sila magsalita tungkol sa politika? Oo naman, no? In fact, as pastor, kung nakikita nilang inaapi yung mga tupa nila, they will come to the aid of their flock. No? Karapatan nila yan. No? Pero ang tinatanong lang dyan, ang issue lang dyan, bakit very selective ang mga statement nyo? Yun nga, sinabi ko kanina, bakit si Sara lang? Bakit hindi si BBM? Bakit hindi si Martin Romualdez, ang mga congressmen? Bakit sa mga rally nyo, walang Marcos resign? Masyado naman natang obvious yan. Nakakatawa nga yung Pilipinas ngayon, ginagawa tayong gago eh. Kala nila siguro bobo tayo, although marami Pilipino na bobo.
Pero hindi naman lahat, no? Yung mga pagsisinungaling ng NBI, no? Ng PNP, ng DILG, bamantayan lang daw yung mga painting sa GSIS, mga gano'n, walang atake, no? Tapos, nakakainsulto eh. Nakakainsulto. Oh. Kahit ordinaryong Pilipino, nagwawalis yan sa daan, nakakausap ko. Sabi nila, ginagawa tayong gago. No? Yun, obvious naman eh. Huwag niyong gawin yan kasi may, ano yan, may kapalit yan. No? May hubris yan, may karma yan. No? Um, pwede naman sila magsalita. Pero bakit selective? Oh. In fact, yung mga friends ko ngayon sa Facebook, mga pare, ano eh, binabanatan nila yung mga senador na nagkambyo, pati yung iyak-iyak ni Pia, Pia Cayetano, they are making a ridicule. Oh, talagang napaka-arrogante ng mga taong to kasi hindi lang nasunod ang gusto nila. Kasi hindi lang pala hindi lang pala sa impeachment o sa leadership change kaya nagpapanik ang Malacanang. May plano pa pala silang Constituent Assembly o CONAS, no, para i-extend ang term ni BBM and with the present Senate composition, medyo malabo. Kaya nga ang dinig ko gumagalaw ngayon pera at saka threat, no? Kaso yung pera daw minimum 2 billion, ewan ko gaano katotoo yun. Yung threat naman, kasi alam niyo mga politiko na yan, wala namang may malinis diyan, eh. May mahuhukay at may mahuhukay din sa kanilang ah, irregularidad o baho at yun ang gagamitin laban sa kanila. No? At ginagatungan ngayon yan ng mga taong simbahan kasi anybody but Sarah. Ayun, may ano na ako noon eh, may episode na ako noon na Inday Sara, no? Bakit ayan ang simbahan sa kanya? Kasi hindi nga nila makontrol. Si Digong hindi rin nila makontrol. Tapos, inexpose pa yung mga corruption nila. No? Yung isang obispo dyan na may ingay ngayon, alam ko, cuddler ng mga pari yan na na-involved sa sexual abuse. Yung isang pari nga doon na tinago niya, ano pa eh, nakunan pa ng video na may binoblowjob na sakristan. Ako. No? Tapos, kung pag nagsalita, akala mo kung sinong malinis. Yung isang pari naman dyan, tinawag na Judas yung mga senador. Kasi hindi nasunod ang gusto nila eh. Kaya nagtatantrum. Kita mo yung bloated ego nila simply because hindi nila nasunod ang gusto nila at ginagamit ang kapangyarihan nila, ang influence nila. Kasi mga Pilipino napaka-religyoso eh. In fact, sabi ko nga, one of the long-term solution na nakikita ko sa Pilipinas is if it becomes a civil, secular society. No? In fact, pag-usapan na natin yan na isa sa mga dahilan bakit naging mahirap mga Pilipinas, hindi critical mag-isip mga Pilipino is because of religion. At gusto ng simbahan, ganyan yan, panatiliin yan. No? Para may control, para may pinasunod, para may pera. It's all about control and power. No? Um, in fact, ano eh, sa Europe, ganun din eh, even for centuries, hanggang sa France, hindi na matiis yung gutom ng mga tao, paghihirap ng mga tao, at nakita nila na itong mga clergy, kasi they belong to the aristocrat, eh, no? Marangya ang pamumuhay, masarap ang mga pagkain, no? Umaattend ng mga party every night, lasing, inom dito, inom doon. Babae dito, lalaki dyan, yung mga celebrate daw ng mga clergy. Kaya wala na naniwala sa kanila na nung French Revolution, ang daming obispo, ang daming pari, ang daming madre, binitay, pinatay. At saka ngayon sa Europe, wala na eh. Wala nang Katolisismo doon. Nakwento ko nga noon na nung Good Friday sa Belgium, sa Louvain noon. Ay nagmamadali ako. Sisimba pa ako noon eh. Nagmamadali ako kasi, para sa makarating ng simbahan. Kasi dito sa Pilipinas, pag na late ka, wala kang maupuan. Pagdating ko sa simbahan, baka walang service kasi tatatlo lang yung tao na sa loob. Matatanda pa. Yun pala, yun na yun. No? Kwento ko na rin noon na nung pumunta ako sa Bruges noon, ah Bruges, sa Ghent, Antwerp pala, sa Antwerp, andun yung St. Paul Cathedral. Gusto ko makita yung painting ni Vincent Rubens ng Assumption kasi nakipanood ko yung sa Dog of Flanders noon, si Patras. And for the first time in my life, I have to pay to enter a cathedral kasi ginawa ng museum. Kasi wala nang nagsisimba. Malamang dyan din ang mangyayari sa
Pilipinas dahil sa abusadong mga clergies, mga obispo na ito. Gutom na yung tao, hirap na yung tao. Tapos kayo, very selective pa. Ang ugat talaga ng corruption, you don't address. Marami yung nagsasabi, bakit? Nakatanggap rin ba kayo ng maleta? O anybody, no, galit na galit kayo kay Marcos, ayaw niyo sa kanya. Pero ngayon na nakaambag si Sara, anybody but Sara, so okay lang magnakaw si Marcos. Okay lang kung corrupt yung gobyerno niya. Okay lang kung isasalang tayo sa giyera ng gobyernong ito. No, yan na, exercise na sa Japan, no? Ha? Bumalik ng mga Hapon. Kasi magkaroon tayo ng yung isa pang topic diyan in the future, no? Ano bang ginagawa ng Estados Unidos dito sa Asia? Ito lahat, no? Kung AUKUS na yan, may kahalagaan yan. No? Kaya, hoy, mga taong simbahan, huwag niyo sabihin, pinipigilan kayo magsalita. Pwede kayo magsalita, ayusin nyo. No? Don't be selective, be accurate. No? Hindi kay Jesus yan eh. Kaya, kundi sa otoridad niyo yan, sa ego niyo nang gagaling yan. Because Jesus wants to bring down corrupt system. In fact, yan ang buod ng liberation theology. Noon kasi, Jesus came to liberate us from our sin. Pero noon, ang pagkaintindi natin ng sin, kasalanan, sexual lang. Pero may mga sinful structure, sinful political structure, economic structure, financial structure, social structure na nagpapahirap sa tao. So, you have to liberate the people from these sinful social structures, no? Yun. Kayo, anong pinagagawa nyo? Dasal lang kayo ng dasal, wala namang effect yan. Oh. Tapos, bloated pa yung ego nyo, wala kayong ginawa sa mga sermon nyo, wala kang ibang marinig kundi langit, impyerno, no? Ginagawa na namang threat. Pero may kalalagyan din yan. Maniwala kayo sa akin. You have to learn from history, no? Kung anong pinagagawa sa mga reliyosong ito. No? So, ingat kayo kasi totoo yung karma.